buhay. Noong unang panahon na wala akong makain, gusto kong kumain ng kumain. Ngayon naman na mayroon ka ng makain, mamimili ka na lang ng kakain. Hindi ba? Noong unang panahon na gusto mong gumala ng gumala, may lakas kang ihakbang ang paa mo. Wala ka naman pamasahe. Ngayon naman may pamasahe ka na, wala ka nang masyadong lakas na ihakbang ang paa mo. Kaya nga, ano man ang sitwasyon na dinaraanan natin, i-enjoy na lang natin mga kapatid. Resulta mga kapatid, we shall find our true satisfaction in the Lord Himself. Amen. We shall find our true satisfaction in the Lord Himself. Binabalikan ko nga ngayon sariwang-sariwa pa. Nang pumasok po ako dito last year, December 22, sa Hong Kong, 21 days po yung quarantine. 21 days pa ako sa hotel. December 22, 25, nasa hotel ako. Bagong taon, nasa hotel ako mga kapatid. Minsan may nagtanong sa akin, hindi ka ba naiinip? Sabi ko, hindi. Kaya kong mag-enjoy mag-isa na kasama ang Diyos kaysa kasama ka na hiwalay sa Diyos. Hindi, kaibigan ko naman yun eh. Kaya ako nabibiro, mga gano'n. Eh, paano naman ako mag-enjoy sa kanya? Nakikinig ako ng earphone, salita ng salita sa akin. Pero, ang gusto kong sabihin mga kapatid, kapag ang satisfaction ng buhay natin ay nasa Diyos, sino man itabi sa iyo ng Panginoon, nagdadagdag ng saya ng iyong puso sapagkat alam mo, Diyos ang naglagay niyan sa iyo para i-enjoy ninyo ang presensya ng Panginoon. Amen. Basahin ko po ang Proverbs chapter 30, verse 7 to 9. Maganda ito mga kapatid. Sabi dito, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghihirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managka na ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matuto akong magnakaw at sa gayoy malapastangan kita. Ang mensahe po ng Proverbs chapter 30 verse 7 to 9 ay maging satisfied tayo sa mga bagay na mayroon tayo at ang satisfaction ng ating puso masusumpungan mismo sa ating Panginoon. Amen? Tignan niyo buhay, di ba? Lahat naman siguro tayo dito, karamihan, laki sa hirap. Kaya nga kayo nag-upload mga kapatid. Balik pa na lang yung mga kapatid natin narito sa Hong Kong na mga residente na. O baka napanood ko sila rito, hindi ganun kahirap ng buhay na pinagdaanan natin. Pero tayo, o karamihan po, sa prayer partners na narito, mahirap yung buhay na pinagdaanan kaya kayo nag-abroad. Naranasan ko nung unang panahon yung tuyo na ulam, inahapi pa yan ng nanay ko, at yung ulo na hindi namin kinakain, yun po inuulam ng nanay ko. Pero alam niyo mga kapatid, kahit tuyo, araw-araw ang ulam mo, kung masaya naman ang puso mo, darating ang panahon, makakaalpas ka sa ganyang kalagayan ng buhay. Amen. Ito lang ang buhay. Noong unang panahon na wala akong makain, gusto kong kumain ng kumain. Ngayon naman na mayroon ka ng makain, mamimili ka na lang ng kakain. Hindi ba? Noong unang panahon na gusto mong gumala ng gumala, may lakas kang ihakbang ang paa mo. Wala ka naman pamasahe. Ngayon naman may pamasahe ka na, wala ka nang masyadong lakas na ihakbang ang paa mo.
Kaya nga, ano man ang sitwasyon na dinaraanan natin, i-enjoy na lang natin mga kapatid. Kung kilala mo ang Diyos, ang satisfaction ng iyong buhay, walang iba ang Panginoon. Ikalimang bagay, benefits ng pagkakilala natin sa Panginoon. Ang sabi po ng verse 27, ang iyong dalangin ay kanyang diringkit. We shall receive answers to prayer. Kapag kilala mo ng lubusan ng Panginoon, ang sabi ng verse 27 ng Job chapter 22, ang iyong dalangin ay kanyang diringkit. Hindi mahirap kausapin ang Diyos. Amen. Hindi mahirap lapitan ang Diyos. Amen. Kung ano ang laman ng iyong puso, sabihin mo sa Kanya. Hindi natin kailangan dramahan ang Diyos. Kung naiiyak ka, umiyak ka. Pero kung sa prayer meeting hindi ka naman naiiyak at nakita mong umiiyak yung katabi mo at nakikiiyak ka lang sa kanya, hindi ganun ang usapin, mga kapatid. Kung anong laman ng puso mo, sabihin mo sa Panginoon. Amen. Amen. Kung ikaw nawabola ng asawa mo, hindi natin pwedeng bulahin ng Diyos. Kaya, we shall receive answers to prayer. Ingatan mo lang yung kanyang salita. Kahit saan tayo naroon, kaya ng Diyos na tugunin ang ating panalangin. Ika-anim, mga kapatid, we shall have a fruitful testimony. Benefits of knowing God. Ang ika-anim po ay, we shall have a fruitful testimony. Sabi ng Psalms 37 verse 25, matanda na ako't mulang pagkabata, sa tanang buhay ko'y walang nabalita, na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya, o ang anak niya'y naging hampasluhan. Tignan po natin ang old translation ng Tagalog. Sabi ni David, ako'y naging bata at may matanda, gayunmay, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Ano po yung pagkakaiba ng ating binasa? Sabi sa translation natin sa magandang balita, sa tanang buhay ko'y walang nabalita. Pero sa old translation, mga kapatid, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Hindi lamang nabalitaan, hindi ko nakita. Iba yung salitang hindi ko nabalitaan na ang taong tapat ay pinabayaan kaysa mismo nakita ng iyong mga mata. Kaya nga po kapag sinabi ng preacher na mabuting balita, dapat hindi lamang pakinig ng iyong tainga, dapat maging karanasan ng iyong buhay. Amen? Dapat karanasan po ng ating buhay. We shall have a fruitful testimony. Kaya nga po, yung binasa ko sa inyo, mahaba yung mensahe ng isang sister. Pinutol-putol ko lang yung pagbasa para ihatid sa inyo na ang Diyos, kahit sabihin na natin, kilala ko yung nanay niya, na minsan, inamin niya na din sa akin, na naging pasaway at sakit niya ang ulo niyang anak niyang ito. Pero hindi niya binitawan sa panalangin. Hindi niya binitawan sa Diyos. Ngayon, ang nagbibigay ng magandang testimony, mismong kanyang anak, nang lubusang makilala ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita. Amen. Isang testimony ng aking ikalawang anak na labis pong ikinagagalak ng aking puso. Sabi niya sa akin pa, pag hindi ako nagbasa ng Biblia o nakinig ng salita ng Diyos sa loob ng 3 araw, pakiramdam ko, ibinabalik ako ng sitwasyon sa aking pangit na ugali. Anak ko po nagsabi sa akin ito, ito yung anak kong
Masyadong malawak ang pasensya. Lalaki po siya makagbigay. Sa lawak ng pasensya hanggang ngayon, 30 years old na, wala pang asawa. Ako ang naghahanap, mga kapatid. Kaya, siyempre, kahit naman ako maghanap, kung ayaw ka ng anak, ay anong magagawa ko, di ba? Pero hindi, gusto ko lang sabihin, hindi ba? Kahit anak mo na lang ang magbigay ng testimony, kailangan magbasa, kailangan kong makinig kasi pakiramdam ko, kapag hindi ako nakinig at nagbasa sa loob ng 3 araw, ibinabalik yung aking ugali, ibinabalik yung pangit kong ugali ng sitwasyon ng aking buhay. Pansin niyo ba yan sa inyo mga kapatid? Amen. Hindi ba? Kapag hindi ka dumalo ng Sabado, parang kulang ang buhay mo sa loob ng 1 linggo. Pag hindi ka nakinig ng salita ng Diyos, mabalik yung pagkamasungit mo. Yung iba nga, nakikinig na, masungit ka. Buti na lang, wala sa Sabado niya. Amen. Fruitful testimony. Yung mga choir natin na ito, na nagsishare sa inyo, fruitful testimony, di ba? Hindi naman ako nakikialam sa buhay ng may buhay. Nagkakatampuhan, nagkakalayo mag-asawa, pero pag bumalik uli, ibang-iba yung ganda pag bumalik uli dito sa Hong Kong, mga kapatid. Mukhang lumigayang ka. Bakit? Hindi mo siya nagbigay ng ligaya eh. Amen. Kayo naman, kung ano kagad iniisip ninyo. Sa ating mga manggagawa, sa ating naglilingkod sa Lord, ano man ang sitwasyon at sa'yo dumating sa atin, ibinabalik natin sa Diyos ang kapurihan sapagkat alam natin di tayo makararating sa ganitong sitwasyon.